Sa paanan ng isang bundok, may isang baryong napapalibutan ng mga palayan. Sa baryong iyon nakatira si Mang Tonyo, isang magsasakang kilala hindi sa yaman, kundi sa kabutihan. Araw-araw, gigising siya bago pa sumikat ang araw. Sa kamay niya ay ang araro, sa balikat ay ang tali ng kalabaw. Habang naglalakad papunta sa bukid, maririnig ang mahinang huni ng ibon at simoy ng hangin na dumarampi sa kanyang mukha. Hindi malaki ang lupang sinasaka ni Mang Tonyo. Sapat lang para sa kanyang pamilya, ang kanyang asawa na si Aling Rosa at ang anak nilang si Tomas. Ngunit sa kabila ng kakapusan, hindi siya nagkukulang sa pagtulong. Sa tuwing may kapitbahay na lumalapit, palaging may maibinibigay siya, kahit isang dakot ng bigas, kahit kalahating sakong bigas. Para kay Mang Tonyo, ang kabutihan ay parang tubig sa ilog, dumadaloy at hindi nauubos kapag pinapayagang umagos. Isang araw ng tag-init, habang nag-aararo siya sa ilalim ng matinding sikat ng araw, may isang matandang lalaking naglalakad sa kalsada. Mabagal ang hakbang, nanginginig ang mga kamay, at baka sa mukha ang pagod at gutom. Lumapit si Mang Tonyo at inalok ng pahinga. Pinaupo niya ito sa lilim ng puno at binigyan ng tubig. Walang hinihinging kapalit, kusa lang siyang tumulong. Matapos uminom, ngumiti ang matanda. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, parang may lihim na karunungan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na sisidlan. Sa loob nito ay may isang butil ng palay, kasing liit ng kuko, ngunit tila kumikislap sa araw. Ang matanda ay tumingin sa kanya at mahinang nagsabi na ang binhing iyon ay may taglay na hiwaga. Kapag itinanim ng pusong tapat, magbibigay ito ng ani na hindi maubos. Ngunit kung ang nagtatanim ay magiging sakim, mawawala ang biyaya. Bago pa makapagsalita si Mang Tonyo, napansin niyang naglaho ang matanda na parang usok na dinadala ng hangin. Naiwan siya, nakatingin sa kumikislap na binhi sa kanyang palad. Kinagabihan itinanim ni Mang Tonyo ang binhi. Sa gitna ng kanyang bukid, nilagyan niya ng maliit na bakod at tinubigan ng maayos. May halong pagkamangha at pag-asa, ngunit hindi niya lubos na inaasahan ang mangyayari. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, napahinto siya sa paghinga sa kanyang nakita. Sa mismong lugar na tinaniman niya kagabi, tumubo ang palay na mas mataas pa sa kanyang tuhod. Luntian, makintab, at tila may gintong alikabok na kumikislap tuwing tinatamaan ng araw. Lumipas ang mga araw at ang tangkay ay lalo pang lumago. Sa loob lamang ng ilang linggo, handa na itong anihin. Nang anihin niya, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang maliit na bahagi lang ng lupa ang tinamnan niya, ngunit daan-daang kaban ng palay ang kanyang nakuha. Ang kanyang asawa at anak ay napaluha sa tuwa. Ang kanilang maliit na bahay ay napuno ng halakhak at pasasalamat. Ipinamahagi ni Mang Tonyo ang ilan sa kanyang ani sa mga kapitbahay. Ang mga matanda, mga batang gutom, at mga pamilyang walang makain ay nabigyan ng bigas. Sa tuwing may nagbibigay siya, napapansin niyang lalo pang dumarami ang laman ng kanyang kamalig. Kahit araw-araw siyang namimigay, hindi ito nauubos. Para bang sa bawat palad na inaabot niya ng bigas ay may kapalit na mas marami. Kumalat ang balita sa buong baryo. Ang mga tao ay muling nagsimula ng pag-asa. Ang dating tahimik na baryo ay napuno ng sigla. Mga halakhak ng bata, mga awitin ng magsasaka, at amoy ng bagong lutong kanin sa hangin. Si Mang Tonyo ay naging inspirasyon ng lahat. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang himala, ngunit alam niyang ito ay bunga ng kabutihan at pananampalataya. Sa bawat dapit hapon, nakatingin siya sa langit at taos-pusong nagpapasalamat. Sa puso niya, naniniwala siyang ang hiwagang ito ay hindi lamang regalo, kundi pagsubok kung hanggang saan niya ito kayang ipamahagi. Makalipas ang ilang buwan,
may mga dumating sa baryo na mga negosyanteng galing sa bayan. Narinig nila ang tungkol sa kakaibang bigas ni Mang Tonyo. Mabango, maputi, at tila may gintong kintab kapag niluto. Nang makitaan nila ang kamalig ni Mang Tonyo, namangha sila sa dami ng ani. Nag-alok sila ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang bigas. Sa una, tinanggihan niya. Ngunit nang ipakita ng mga negosyante ang salapi, pera na higit pa sa anumang nakita niya noon, may umusbong na kakaibang damdamin sa kanyang puso. Sinabi niya sa sarili na wala namang masama kung magbenta siya ng kaunti. Maaari niyang gamitin ang pera upang palakihin pa ang kanyang bukid. Maaaring mas marami pa siyang matulungan kapag lumaki ang kanyang ani. At doon, nagsimula ang unti-unting pagbabago. Ang dating bukid ni Mang Tonyo ay unti-unting napuno ng mga bagong gamit. Bagong araro, bagong kalabaw, at mga kagamitang dati hindi niya kayang bilhin. Ang maliit nilang bahay ay napalitan ng mas matibay na bubong at ang dating kamalig ay pinalawak. Ngunit habang dumarami ang kanyang ari-arian, unti-unti namang nababawasan ang kanyang kabaitan. Ang mga kapitbahay na dati niyang tinutulungan ay hindi na makalapit. Kapag may kumakatok, madalas ay walang sumasagot. Kapag may humihingi ng bigas, palaging dahilan niya ay kapos din sila. Hindi niya napansin na ang dating masiglang baryo ay muling nanlumo. Ang mga bata ay tahimik at ang mga palayan ng ibang magsasaka ay muling natuyo. Ngunit si Mang Tonyo ay abala pa rin sa pagbilang ng kanyang pera. Unti-unting pinalitan ng takot at pag-aari ang dati pusong bukas palad. Ang kanyang asawa ay nanatiling tahimik, ngunit sa mga mata nito may nakatagong lungkot. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya alam kung paano ito babaguhin. Isang umaga, maagang nagpunta si Mang Tonyo sa bukid. Ngunit sa halip na lunti ang mga palay, tuyot na lupa ang kanyang nakita. Ang dating gintong mga tangkay ay kumupas at naging kulay abo. Ang hangin na dati malamig ay tila nagbago, tuyo at mabigat. Sa bawat hakbang niya sa bukid, naririnig ang langit-ngit ng tuyong lupa. Sa takot, tumakbo siya papunta sa kanyang kamalig. Nang buksan niya ang pinto, napasigaw siya sa gulat. Ang mga sakong bigas ay nawala. Ang iba ay nabutas. At ang natitirang butil ay naging abo. Ang dating amoy ng bagong ani ay napalitan ng amoy ng alikabok. Napaupo siya sa sahig, hawak ang isang dakot ng abong bigas. Doon niya naalala ang mga salitang sinabi ng matanda noon. Ang biyaya ay nananatili lamang sa pusong bukas palad. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay naging tahimik. Sa labas, tanging huni ng kuliglig ang maririnig kasabay ng kanyang paghikpi. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng kamalig, napansin niya ang isang butil ng palay sa sahig. Maliit, ngunit may kakaibang kislap. Kinuha niya ito at parang may sumundot sa kanyang alaala. Ang araw na una niyang nakita ang matanda, ang kabutihang kanyang ipinakita noon, ngiti ng mga kapitbahay noong panahon ng kasaganaan. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Ang hiwaga ng binhi ay hindi kailanman tungkol sa palay o sa lupa. Ito ay tungkol sa puso ng taong nagtatanim. Muling bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang damdaming matagal nang nawala. Kababaang loob, itinanim niya muli ang natitirang butil. Ngayon, hindi na para sa sarili, hindi para sa pera, kundi para sa lahat. Lumipas ang mga araw at unti-unting tumubo ang binhi. Sa unay iisang tangkay lang, ngunit habang tinutubigan niya ito, parang mas mabilis itong lumago. Ang mga kapitbahay ay nagulat nang mapansin na pati ang kanilang mga bukirin ay muling nagkaroon ng sigla. Ang lupa ay muling naging mamasa-masa at ang mga palay ay muling tumubo ng malago.
Ang hiwaga ay tila kumalat. Muling nabuhay ang baryo ng San Roque. Ang mga tao ay muling nagtulungan. Si Mang Tonyo, na minsang naging sakim, ay muling naging mapagbigay. Muling naging masigla ang kanyang tahanan, at ang mga dating gutom ay muling busog. Sa bawat kaban ng bigas na kanyang inaani, lagi niyang sinisigurong may bahagi para sa mga nangangailangan. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang bukid, nararamdaman niyang hindi lang ito lupa o ani, kundi paalala ng kabutihan at ng mga aral ng buhay. Mula noon, naging tradisyon sa San Roque na magbahagi ng ani tuwing anihan. Sa bawat pamilya, may bahagi ng palay na ibinibigay sa mga walang lupa o walang makain. Itinuro ni Mang Tonyo sa mga bata ang kahalagahan ng kabutihan. Lagi niyang sinasabi sa kanila, ang kabutihan ay parang binhi. Kapag itinanim mo, tutubo ito at magbubunga ng higit pa sa iyong inaasahan. At tuwing umaga, kapag sumisikat ang araw, makikita pa rin sa kanyang bukid ang mga palay na kumikislap sa gintong liwanag. Paalala ng mahiwagang binhing minsang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na yaman. Ang tunay na hiwaga ay hindi nasa binhi, kundi nasa puso ng taong marunong magbahagi. Ang kabutihan, kapag itinanim, ay magbubunga ng kasaganaan hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.